Gaano nga ba katotoo na si Kobe Paras ang kukunin ng Magnolia dito sa darating na draft at maglalaro na para sa kanila? Si Kobe Paras, syempre hindi na kailangan ng introduction yan, kinakilala naman natin. Anak ito ng dating PBA MVP at Rookie of the Year at isa sa pinakamagaling na player sa kasaysayan, si Benji Paras. At ito si Kobe Paras, naglaro na yan abroad. At of course sa UP Maroons, alam din natin. So ang tanong ay kung ano ang may dudulot niya sa Magnolia. Si Paras ay isang 6'6 na guard at alam natin na napakahusay na player nito. Hindi yan makapaglalaro abroad kung wala itong skill set. At ngayon makalakas na yung ugong-ugong na ito baka mag-apply sa darating na draft. Kapag ito ay nakuha ng Magnolia, solve yung problema na hinahanap ni Coach Chito Victolero. Ano ba yung sinasabi ni Coach Victolero na gusto niya? Gusto raw niya ng isang player na matangkad na may outside scoring. At gusto rin niya yung isang athletic na player. 6'6 itong si Kobe. Kaya kaya niyang gawin yun. Pwede itong maglaro. Actually, pwede siyang maglaro bilang small forward. Pwede siyang maging shooting guard. Pwede siyang point guard. At kung gusto ni Coach Victolero ng small ball, pwede rin niyang gawing power forward dito si Kobe. Katulad ng ginagawa ng San Miguel. Dito si Don Troliano, small forward, pero ginagawang power forward. Ibig sabihin lahat ng posisyon halos ay kayang gamitin nito si Kobe Paras. Kaya napakagandang addition nito dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali. Kaya sa tingin ko magiging maganda kung makuha ng Magnolia ito si Kobe Paras. Kapag siya ay naglaro na dito sa Magnolia, masasabi natin na pwede nang mabawasan yung ibang mga forwards na hindi ginagamit o balitang ititrade katulad ni Jeric Balanza o Calvin Abueva, maski na yung iba nilang guards katulad ni Jeric Ahanmisi. Dahil ito si Paras, kailangan niya syempre ng playing time para maipakita kung anong kaya niyang gawin. Kaya kung ikaw ang Magnolia fan at nandyan si Kobe Paras, dapat na itong kunin dahil magiging magandang addition talaga ito para sa kanilang lineup. Ano nga ba nitong TNT Tropang Giga si Jojo Lastimosa bilang head coach? Sabi ng iba, parang natauhan na itong si Coach Chot Reyes at baka umalis na siya at bigyan daan ulit itong si Jolas. Alam natin na ang ganda ng pinakita nila Lastimosa bilang head coach nitong TNT Tropang Giga at maraming ang fans ang nadismayan nung ito ay tinanggal at binalik si Chot Reyes. Sa ngayon kasi kailangan intindihin natin yung posisyon nitong TNT. Sinabi naman mismo ni Lastimosa na temporary lamang yung kanyang pagiging head coach. Pero ang nangyari nga, nadala niya sa finals at nag-champion itong TNT. Kaya yun nga naging sitwasyon ngayon. Maraming fans na nagsabi na dapat gawin na siyang permanent. Pero dahil nga ang arrangement ay temporary lang siya, tinanggal siya at binalik na team consultant at binalik na head coach si Chot Reyes. Ang problema, nalaglag naman itong TNT ng maaga at may presyo na ngayon kay Chot Reyes na mag-deliver. Dahil nakita natin na kung si Jojo Lastimosa yung tinanggal nilang coach ay napag-champion ng TNT at yung pinalit ay hindi naman nakapag-aabot ng semifinals man lang. Siyempre, yung mga fans gusto ibalik si Jolas. Kaya yan ngayon pinag-aaralan ng management. Siyempre, hindi naman natin pwedeng isisi lahat dito kay Lastimosa o kay Chot Reyes dahil nagkaroon ng mga injuries itong TNT, particular na yung ACL dito kay Brandon Ganuelas Roser at alam natin yung contract situation kay Mikey Williams. Kaya sa ngayon, makikita natin na medyo magulo talaga dito sa TNT ngayon at hindi na tayo magugulat kung ito si Chot Reyes ay gawing team consultant ulit. Hindi pa natin niya masasabi na 100% confirm pero sa ngayon itong TNT Tropang Giga ay gagawin ang lahat para masiguro na sila ay magiging championship contender next season. Kung kinakailangan na gumawa ng mga trades ay gagawin nila yan. Dahil yan ang gusto siguraduhin ng management dahil ayaw nila makita na mag-dominate na naman itong SMC.